ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani ana mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Ano mang ibuhat na din na? Wala, ito wala. Klaro sa Taxi driver sa Davao City nga gireklamo kay sobra-sobra ang singil sa magtiayong pasahero nangayo og pasaylo. Apan pasahero, desidido nga iduso ang kaso. 8 katindahan sa palengke sa Mahayag, Zamboanga del Sur nasunog. Kapin 7 million pesos nga danyos natala sa BFP. Kanhi Pangulong Rodrigo Duterte, sobra ang pagpamayat sa ICC Detention Center ug daw nanamilit na sa iyang pamilya, sumala ni Vice President Sara Duterte. Provincial Board Resolution, buot ipasang at kontra sa mga petisyoner nga nag-file og writ of kalikasan sa Samal Island Davao City Connector Bridge. Nagkadaiyang produkto nga mahimo gikan sa kamote ug lubi, bida sa ipahigayong Tinagbuan Festival sa Cagayan de Oro City. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Nag-atubang na ato sa hearing sa LTFRB Region 11 kagahapon ang nagreklamong pasahero ug ang taxi driver nga gireklamo kay naningil og sobra-sobra sa pamiliti sa Davao City. Ani report ni John D. Esteban. Ano mang ibuhat na din na? wala, ito wala. Klaro sa Niluhod takadayon, may parang wala dyan. ug nagbako. Iwan takadayon, sobra. Nga nangayo og pasaylo ang taxi driver sa nagreklamong magtiayon nga pasahero. Kay 3,000 pesos matud pa ang gisingil kanila. Gikan sa Davao International Airport paingon sa Davao City Overland Transport Terminal nga anaara sa kapin 12 ka kilometro ang gilayon. Una nang nag-viral ang mga reklamo online nga paspas ka giaksyonan sa LTFRB 11 hangtod sa nailhan ang driver sa tabang sa Kaap Davao. Nagkaatubang ang duha ka kampo sa hearing sa opisina sa LTFRB 11 kagahapon sa hapon. Apan ang pasahero dili magpaareglo. Kujong kuhan na mga panggit nga dili na yung siya ka-drive. Kay pasig mabuhat pa na sa lain ba? Ang taxi driver miingon nga nalipat ra gyud daw siya kay ang iyahang pagtuo 300 pesos ang gitulo sa pasahero kay ang patak daw sa metro 270 pesos. Na-mislok nimo. Unsay tan-aw unta nimo ato? Tanawa ko, tanawa ko 300. Oo. Hindi ka biyo na akong price na. 8,000 man tayo. Hindi ko yung lang ng unay mo complete na Kano sa mga nakabantay nga 3,000 imong gunit? pag-iyak na mo suporta na ko tanan kay mo limit ko. Pero daan ng gibarguan sa pasahero nga 2,970 pesos ang iyahang nakita sa metro ug nakiglalis pa siya nganong mahal ra daw kaayo. Ako yung basa atong nasa metro, 2,970 yun. Sige na kung yung dako ba. O nakabalo man siya nga, 3,000 akong yatag. Iyang tangi ko ng sobra. Sa karon gipaabot na lang ang desisyon sa LTFRB 11 sa mong kaso. Ugaling mapamatud ang dunay salaod ang driver, pwede ma-revoke ang iyahang lisensya o pamultahon kini hasta ang operator. Kauban si Bebot Kahes sa kamera. John D. Esteban, One Mindanao. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makauban nato si Cyril Chavez live sa Cagayan de Oro City. Cyril. Salamat, Sara. Planong magduso ang usa ka opisyal sa Davao del Norte og Provincial Board Resolution aron pasakahan og kaso ang mga petitioner nga nag-file og writ of kalikasan batok Samal Island Davao City Connector Bridge. Ato'y balik si John D. Esteban. Sa pakiginabi sa GMA Regional TV 1 Mindanao kang board member ug kanhi Samal Island Mayor Aldavid Uy, iyang giingon nga plano niya mupasang-at og board resolution
nga muawhag sa Davao del Norte Provincial Government nga kasuhan ang mga petitioner nga nag-file og writ of kalikasan batok sa Samal Island Davao City Connector Bridge. A part also of the whereas is urging other affected constituents na maghimo og signature campaign address to the Honorable Supreme Court na ipakita namo, especially ang Sampal kay kami man yun ang pinaka-affected ani, kung unsa ka importante ang tulay sa progress of Samal. Sumala ni Uy, ginalantaw nila ang pag-file og economic sabotage. Right now we're looking at economic sabotage kasi very dako ang impact ani in terms of general livelihood. Dili apil na diha ang peace and order, ang health, ang tanana. Tubag sa usa sa mga petitioner nga si Attorney Mark Peñalver, ang Executive Director sa Interfacing Development Interventions for Sustainability, nga katungod matud pa ni Uy nga mo-file og resolusyon ug ilahan na lang daw kining tubagon sa proper venue. Kahinumduman nga nag-issue og writ of kalikasan ng Korte Suprema human nag-file og petisyon ang mga environmental group sanglit makaraot matud pa sa kinayahan ng konstruksyon sa tulay. Miingon sab kini nga dili sila supak sa pagtukod sa proyekto. Apan ang wala mauyuni mao ang alignment kay daghan daw mga daot nga coral reefs. Hinuon, nagpadayon gihapon ang konstruksyon sa tulay nga anaa pa sa 38% ang completion taliwala sa pag-issue sa writ of kalikasan. Sanglit gipadubag pa ang mga respondent sa kaso nga mao ang DENR, DPWH ug ang Chinese contractor. Ang pag-issue og temporary environmental protection order, ang Court of Appeals ang modesisyon. The properties na affected dili man protected area, commercial man. We are hoping and praying na the will of the majority will prevail. Jandy Esteban, One Mindanao. Nasunog ang 8 ka mga tindahan sa usa ka public market sa Mahayag, Zamboanga del Sur. Kapin 7 million pesos nga danyos natala sa BFP atol sa sunog. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Dakong kalayo ang milamoy sa pipila ka mga tindahan sa palengke sa Purukto, Barangay Poblasyon, Mahayag, Zamboanga del Sur pasado alas 4 sa kadlawon adlang Martes. Ang maong sunog gisaka sa second fire alarm status sa BFP. Nakapadlak matud pa ang tanang mga stall sa maong palengke nga nagkalayo. Butang nga nagpalisod sa kabomberuhan sa pagpakgang sa kalayo. Nadeklara kining fire out sulod sa kapin 3 ka oras. Human sa sunog, naugdaw ang anaa sa 8 ka mga tindahan nga dunay baligya nga bugas, animal feeds, abono, tinapay, mga kutson, lakip kopras ug uban pa. Gibana-bana ang mukabat sa 7 million pesos ang danyo sa sunog. Matod sa VFP Mahayag, nagsugod ang sunog sa usa ka bake shop sa maong palengke. Electrical issues ang usa sa ginatan-aw nga tinubdan sa sunog. Nag-walk through me sir, yun, nakita na mo dito. Electrical yung sir, pero under investigation sir. Gilayong gitagad sa LGU ang nasa 8 katag-iya sa mga tindahan nga apektado sa sunog. Ginasulayan pa kini makuhaan og pahayag. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. One Mindanao. Doon na matud pa ipagpamatuod ang defense team ni kanhi Pangulong Rodrigo Duterte nga pipila ka ebidensya bato kaniya sa International Criminal Court nakuha pinaagi sa puwersa o intimidation o harassment. Kini ang gibutyag ni Vice President Sara Duterte nga anaa karon sa dahig aron bisitahon ang iyang amahan. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, samtang ginaatiman sa defense team ni FPRRD ang iyang kaso sa ICC sa iyang matang sa panglawa, sumalat ni Vice President Sara Duterte nga namayat matud pa sa FPRRD. Ugani silang pagbisita kagahapon sulod sa detention center sa ICC, daw doon na matud pa yung mga huling habilin sa FPRRD. Una, sinasabi nila walang ebidensya, pero meron sila ngayong witnesses na kaya naman nila pala bayaran yung pagbabiyahe. Kini ang reaksyon ni Vice President Sara Duterte sa pagtabang sa gobyerno sa Pilipinas nga abagahon ang gastos sa mga giingong saksi nga moatubang sa International Criminal Court batok sa iyang amahang si kanhi Pangulong Rodrigo Duterte. Ginakuhaan pa og reaksyon si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla.
Apan una na gibutyag o gipaklaro ni Remulla nga seguridad lang sa mga saksi ang ihatag sa gobyerno o dili ang pagbiyahe padulong sa The Hague. Gipangutana sab ang bise, labot sa gibutyag ni Justice Secretary Remulla nga dakong hagit ang kaso. Sa una na sab nga gibutyag ni Remulla, labot sa mga ebidensya, batok sa kanhi Pangulo. Kasi dito, binura na lahat ng pwedeng burahin para hindi matuloy ang mga kaso. Ang komento ni VP Sara Niini. Gawa-gawa talaga na ebidensya. At yung ibang ebidensya nila, meron din tayong ebidensya na kinuha yon by force or intimidation or harassment of individuals. So, makikita din natin yun soon, very soon. Ginapangayuan pa og pahayag ang Justice Department labot ni ini. Kasamtangang anaa sa The Hague si VP Sara hangtod sa July 23 aron mo bisita sa amahang si FPRRD. Gina-maximize matud pa sa pamilya Duterte ang 4 times a week nga gitugot nga pagbisita kay FPRRD. Sumala ni VP Sara na mayat matud pa si FPRRD. Si PRD, kanina ipa-expound kung ano yung skin and bones, payat siya at sobrang payat niya na hindi niyo pa siya nakita na ganito kapayat. Siguro nakita ko siyang ganito kapayat nung binata pa siya and sa photo. Hinoon, mas maayo daw ngayong ana ang lawas ni FPRRD kung itandi ni adtong dako ang iyang tiyan nga daw unhealthy. Apan sa pagbisita nila kagahapon, gibutyag matud pa ni FPRRD ang iyang habilin. He's not in the mood, nagbigay na siya ng kanyang mga huling habilin. Sabi niya kung saan daw siya mamatay, doon daw siya i-cremate. Okay, so sabi niya sabi niya kung mamatay daw siya dito sa Netherlands, wag na daw iuwi yung kanyang katawan sa Pilipinas. Ipa-cremate lang daw siya dito, yung ashes na lang daw yung iuwi. Samtang labot sa gibutyag ni Pangulong Bongbong Marcos nga undango na ang pagpamulitika, pahayag sa bise. Siguro tumingin siya sa salamin, no? Pag sinasabi niya yung stop na ang pamumulitika kasi sila yung namumulitika. Ang ginagawa lang namin lahat ay sumasagot kami, di ba? Wala naman kami ginagawang atake. Ang sa amin lahat ay sagot at depensa. So, sila ang tumigil. Ang Malacanang, gibarugan nga wala sila'y kalabutan sa impeachment case batok kay VP Sara. Sara karong adlaw sab gianunsyo sa Office of the Vice President nga dunay na sila'y official spokesperson nga si Attorney Ruth Castelo. Sara. Okay, daghang salamat, Argil Relator. TV ang GMA Regional TV. One Mindanao. Disinwebe anyos nga lalaki sa Libuna, Bukidnon, arestado. Human nga gilugos ni ini sa makadaghang higayon ang 14 anyos nga babaeng ig-agaw. Biktima giingong nabuntis tungod sa pagpangabuso sa sospek. Aniya ang akong report. Arestado sa mga personahe sa 1st Bukidnon Provincial Mobile Force Company ang giilang top 8 most wanted person regional level sa Northern Mindanao. Nga adunay kasong statutory rape ang 19 anyos nga lalaking sospek ang itago nato sa alias nga Marmar. Residente lang sab sa Libuna. Pasado las 9 sa gabi adlang Lunes. Gikasa ang operasyon kung asa malampusong nadakpan ang sospek. Smooth pa lang sir kaya may tao man sa Kwanjer, may tao man po ang operatiba sa area. So nakuha siya right there and then. So we'll bring this person into justice sir, no, para mabigyan to ng hustisya tong na rape niya na wherein relative lang po niya sir. Matod sa kapulisan, tuig 2024 nahitabo ang giingong pagpangabuso sa sospek sa 14 anyos nga babaeng ig-agaw ni ini nga nahitabo mismo sa balay sa akusado. Wala gilayong nakatug-an ang biktima siya mga ginikanan tungod sa kahadlok human gihulga sa akusado. Nasayra na lamang kini diyang nabuntis na ang biktima. Based sa testimony sa victim and other witnesses sir na naka-testigo siguro, nakasaksi. So this case na sir sir, wala tong bail sir. No bail recommended sir as per ni judge sir. Ana sa kustodiya sa Manolo Fortich Police ang sospek karon. Wala na mihatag og pahayag ang sospek mag-atubang kini og kasong statutory rape.
advice ko lang po sa mga parents sir nga trust no one sir, no? Even your closest relatives, especially kung lalaki ang relatives nyo sir, tapos babae ang anak nyo. Cyril Chavez, 1 Mindanao. Usa ka gituuhang vintage bomb ang nakalutan sa usa ka construction site sa Agdao sa Davao City. Sumala sa kapulisan, napalgan sa usa ka 41 anyos nga lalaking backhoe operator ang maong gituuhang vintage bomb samtang nagpahigayon og pagkalot alang sa poste nga itukod sa usa ka construction site sa Barangay Lapu-Lapu sa Agdao, Davao City Lunes sa buntag. Gilayon nila kining gi-report ngadto sa security personnel sa lugar ug giabisuhan ang kapulisan. Gikordon sab nila o gilayong gikordon sa kapulisan ang lugar aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Gikusuriyan na sa City Explosive and K9 Unit ang maong gituhang vintage bomb alang sa assessment, identification ug safe disposal. Ginakuhaan pa og pahayag ang tag-iya sa luna kung asa napalgan ang maong butang. Gilusad sa Department of Health ang Philippine Strategic Tuberculosis Elimination Plan Phase 2 sa 2025 hangtod 2030. Nahilakip dinhi ang mga target ug pamaagi aron nga mapaubsan ang kaso ug mamatay tungod sa TB hangtod sa makabot ang TB-free Philippines. Ani report ni Argil Relator. Ang sakit nga tuberculosis ang napabiling major health problem sa tibuok kalibutan. Gani ni adtong 2023, ana sa 1.25 million katao ang namatay tungod sa maong sakit. Sa Davao Region, ana sa kapin 17,500 ka kaso sa TB ang natala ni adtong 2023. Nisaka kini sa kapin 22,100 sa 2024 o kapin 20%. Ang Department of Health gitapok ang tanang mga opisyal sa mga DOH Center for Health Development sa Mindanao, developmental partners ug national government agencies alang sa paglusad sa Philippine Strategic Tuberculosis Elimination Plan Phase 2 alang sa 2025 hangtod 2030. Lakip sa target ang 90% nga treatment coverage o case detection rate, 90% treatment success rate sa pampubliko o pribadong sektor o less than 1% nga case fatality rate. Target sab ang pag-ubos sa TB incidents nga 643 ngadto na sa 300 sa matag 100,000 katao ug ang pag-ubos sa TB mortality gikan sa 18 ngadto na sa 5 sa matag 100,000 ka kaso. We have to strengthen TB case detection, kailangan natin ng preventive intervention at saka mapakita natin yung sustainable yung TB financing mechanism natin. So this the Department of Health should guarantee the regular and uninterrupted supply of TB drugs, TB diagnostics, and even yung mga support sa TB. Ipatuman ang paggamit og bag-ong diagnostic tools. Himuong aktibo ang case findings, diin mismo ang DOH na nagaadto sa matag lugar aron ma-check up ang katawhan. Pinadala na natin yung kanilang mga portable X-ray machines, no? Doon sa itaas minsan nasa backpack pa nilalagay na kasi yung ating mga kababayan from the hinterlands o sa matataas o sa kung saan man hindi nila inaabot yon. So tayo na ang pumupunta nun ngayon. Gilaraw sa maong programa nga makapot sa nasod ang TB-free Philippines. Subay na sab sa tinguha sa United Nations Sustainable Development Goals nga maundang ang TB epidemic sa tuig 2030. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. O sa kakanhi preso sa kasong illegal drugs, dakpan pagbalik sa kapulisan. Human na palitan og kapin 50 gramos sa gituwang shabu sa El Salvador City sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni James Pauloya. Usa ka bypass operation ang gikasa sa PNP, Drug Enforcement Group, Special Operations Unit 10, batok sa usa ka notadong tigpayuhot og ilegal nga droga sa El Salvador City sa Misamis Oriental niadtong adlawng Sabado. Ang target si alias Kulot nga residente sa El Salvador City. Sumala sa kapulisan nga kanhi nang nadakpan ang sospek sa susamang sa laod apan mibalik na sab sa pagpamaligya og droga.
Yung kinukuha niya kasi, tinatarian niya lang din yung maliliit para yun sa mga parokyano na kumukuha sa kanya. Klase-klase matod pa ang mga parokyano sa sospek kinsa gikan pa sa malaglahing lugar sa Misamis Oriental. Nakuha gikan sa sospek ang klase-klaseng mga pakete nga gituuhang shabu ang sulod. Miabot sa 52 gramos ang timbang sa maong kontrabando nga adunay market value nga 374,000 pesos. Kinag-classify namin siyang high value individual base dun sa information kasi na natangkap namin na nakakapag-dispose ng 50 hanggang 100 grams per week. Gisubayan pa sa GMA Regional TV1 Mindanao ug kuhang pahayag sa maong sospek kasong paglapas sa RA 9165 ang posibleng atubangon sa sospek. Ako si James Paulo Yap, 1 Mindanao. ang GMA Regional TV, 1 Mindanao. Mas pahugta na sa lokal nga kagamhanan sa Pulumulok South, Cotabato ang pagpatuman sa speed limit sa mga sakyanan sa lungsod. Kini aron maminusa na ang nagkataas nga ihap sa disgrasya sa kadalanan sa maong lungsod. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Nagpaygayo na og dry run o pilot testing sa paggamit sa speed gun kining pipila ka traffic enforcer sa Pulumulok South, Cotabato sa National Road sa maong lungsod niadtong July 4. Kini isip pagpangandam sa subling pagpahugot sa ordinansa kalabot speed limit sa mga manglabay nga motorista sa National Highway sa maong lungsod. Matod sa Pulumulok LGU, duna na matud pay ordinansa kalabot speed limit nga namugna niadtong 2014. Apan, wala kuno kini istriktong napatuman. Apan sa karon, gumikan sa namatikdan nga nagkataas nga ihap sa disgrasya sa kadalanan nga posibleng gumikan sa overspeeding. Buot nila nga amyendahan ang maong ordinansa ug mas pahugtan pa. Gusto nato as a local government unit ma-minimize nato, ma-lessen ang number of vehicular accidents nga nagahitabo in the national highway and even in some other areas nato within the municipality of Pulumulok. Matud sa LGU, ana sa 50 o 60 km per hour ang nakatakdang speed limit sa upat ka strategic areas sa maong lungsod. Hinuon, pagkatukion pa kini sa sangguniang bayan, lakip na sab ang posibleng penalties alang sa mga mulapas. There will be penalties for them, but I'd like to also inform you that the implementation base is in partnership with our LTO, with the LTFRB, DPWH, and the PNP. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak, 1 Mindanao. Mga nagkaniyang produktong lokal nga proudly gikan sa Cagayan de Oro City, nakatakdang ibida sa Ipahigayong Tinagbuan Festival subay sa kasaulugan sa umaabot nga Higalay Festival sa syudad. Ani report. Subay sa tema karong tuiga nga functional flavors, unlocking kamote and coconut potential, naka-focus ang Tinagbuan Festival karong Agosto sa pagpakita sa nagkadayang produkto nga mahimo sa pinaagi niini. Ang Tinagbuan Festival ang tinuig nga aktibidad subay sa kasaulugan sa Higalay Festival sa Cagayan de Oro City kung asa ginapakita ang mga nagkadayang produkto nga proudly made sa syudad. There's a really need to introduce that kamote is a very diverse ingredients, not only for kanang ato lang bitang ginahimo nga ato lang ginaluto or gina-steam. Magamit nato siya in many ways sa dessert or kanang sa main ingredient nato sa atong everyday meal. Nagkadayang produkto ang mahimo gikan sa lubi og kamote, sama sa mga pan, tsokolate, snack bites ug uban pang desserts. This is very affordable because we're expecting that the local raw materials is coming from our farmers here in Region 10, Cagayan de Oro City and Misor. Nakatutok sab ang lokal nga kagamhanan sa pagpalambo sa promotion sa mga lokal nga produkto
Lakip na ang pagtabang sa IP Group sa kabukiran sa syudad nga mapalambo pa ang ilang mga agricultural products. So sa kaninga MSME, these are the food processors. So mga pagkaon ni sila, humana sila ng stage nga research and innovation humana. Ang ila is marketing. Unsaon pagpaabot sa katauhan. Doble pagpangandam ang MSME sa syudad sa nakatakdang pagpahigayon sa Tinagbuan Festival karong Agosto 8 hangtod 10 sa usa ka dakong mall sa downtown area sa syudad. Cyril Chavez, One Mindanao. Mga kapuso, karong semana na ang ulahing semana sa sending of entries sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Busa send na aron doon na kay chance ang makadaog og up to 1 million pesos sa grand draw. Sa Biyernes, July 11 na ang last day sa sending of entries alang sa Kapuso Big Time Panalo Season 3. Busa palit na og participating products ug ihulog kini sa drop boxes lakip sa GMA Regional TV ug radio stations nationwide. Malay mo, kamo na ang musunod nga makadaog sa daily ug weekly cash prizes ug 7 ka 1 million peso winners sa grand draw. Mga kapuso, magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Ang notification sa mga midaog sa Kapuso Big Time Panalo Season 3 pinaagi sa official call or text message gikan sa GMA. Tutok lang sa GMA o i-follow ang GMA Promos Facebook and TikTok pages o mobisita sa microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics and announcements. Og mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisita ang among official YouTube channel o i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa ato mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo sa ato mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao, tibok persa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod.